or Ruth chapter 2. Okay. Let's start in verse 1. Now, there was a wealthy and influential man in Bethlehem. Dili na taong ng name niya ha. Named Boaz, who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Let's proceed to the next slide. One day, Ruth, the Moabite, said to Naomi, "Let me go out in the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it." Naomi replied, "All right, my daughter, go ahead." Let us pray. Father God, thank you so much sa kaigayon nga kami magkamamati sa mensahe and to learn a lot of things, Lord, for us to know you more, to know your will, O Lord God, to understand your plans and purpose in life, O Lord God. Why you allow things to happen that way for us, O Lord God. Hallelujah. To learn lessons and let you be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, please be seated. Now, ang message ng Lord this morning is about the gleaner's favor. The gleaner's favor. Gleaner means sa atong Bisaya nga term is manghagdaway. Pero ang butang taga-sudad o kaila ba na manghagdaw? Kanaman mag-harvest lugar. And then, ang harvesters man ana mag-harvest. So, kung anong harvest, pwede na hagdawan. O pwede na hagdawan. So, ang gleaners, mooy magsunod. O, mooy magsunod. Kay, kung naapay nabilin nga nalimtan sa harvesters, ang gleaner, mooy makakuha atong nabilin nila. So, manghagdaway. Ang manghagdaway nga pabor. So, kung manghagdaway ka, it means, dili jud ka ingon nga, kanang arang-arang o kahimtang. Pero dili baya tanan manghagdaway tanan, kanang luoy o kahimtang, kaya nauban ka, nakanlang gid siya manghagdaw kay, lingaw-lingaw lang. Nainga na po no, uban po mo, naging na ilang panginabuhi panghagdaw. Uban po, lingaw-lingaw lang. Kaya ganahan sila maghagdaw, lingaw-lingaw lang nila, ilan lang tong lingaw-lingaw. Let's see the story. So, ingon din nga na, ay, usa ka dato nga tao, influential pagid siya, nga tao sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Malay sa tinapay, sa ato pa, sa Bethlehem, di ka po pagkaon dito. So, ang ngalan sa mga dato nga tao, si Boaz. Boaz means strength, kusog. Who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Elimelech, mo ng husband ni Naomi. Naomi sa Bisaya, pero Naomi siya sa English. Elimelech means God is King, ang Diyos mo ang hari. So, isa-isay ang mga names nga naka-attach, kung na ay mga attach po na ako ang mga meaning sa name kaya na siya mensahe. So, ato tanaw ng mga names, house of bread, strength, dayon, God is King. So, syempre, kung ang God is King, dili pigid ka pa ng pagkaon ang hari. Di ba? Ang kananan, hapag kainan matugpas sa Tagalog, na adyo na pagkaon. Oh. And ang hari, kinanglan, agad siya strength, agad siya kusog. Let's proceed to the next slide. And then, lahi na po nga character, ibutang diri sa verse 2. One day, Ruth. Si Ruth means a female companion. Babae nga, kauban. Ruth means female companion. Murag, wala lang kaayoy. Murag, wala kaayoy kung naging meanings yung name, no? Babae nga kauban. So, wala kaayoy kung naging name, pero tsada kaayo ang iyang story. Sada ang tumalern, ani. So, si Ruth, kaliwat siya ni Moabite siya. And Moab means seed. Kaya naa siya, kining nga word na seed, naa siya, gusto ni Lord ipaabot na to, unsa na klase nga seed ang ipagawas ni Lord, gikan kang Ruth. Okay. So, kini si Naomi mo ni iyang ugangan ng babae. Ang ngalan nga Naomi, ang ipasabot anak, my delight. Akong kalipay. So, seed, and then my delight. Ang binhi, akong kalipay. Let me go out into the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it. Ingon si Ruth, nalangit siya sa ugangan nga, kanang ma, pwede ko mo, nakaw lang sa, kaya maadto ko sa, kanang nag-harvest na nauma, kaya manghagdaw ko dito.
NLT is to pick up the stocks, and the ASB to glean, manghagdaw. So, siya nga, manghagdaw ko dito sa mga nabilin sa maayo nga ng harvest, atod pa, o tugutan ko nga makahagdaw. Ingon din yung ugangan, alright, my daughter, go ahead. Tingnan isa, this is chapter 2. Chapter 1, pertigin nilang lisura. Namatay pagid ang bana ni Ruth, namatay pagid ang bana ni Naomi, namatay pagid ang Dora man ang anak ni Naomi, si Kilion o si Malon. Namatay duha yung anak. Patay pagid ang bana, so ang tanang laki namatay. So kung tanang laki mamatay, dili nakatrabaho kaysa ila, di man pwede mo trabaho babae. Nga, sana, kining kuan gawas sa kining sa tawag anak manghagdaw, pero ani nga story na ay exemption. So luoy gid sila, luoy gid sila. Silikaon mo to nga si ang sister-in-law ni Ruth ni Bia gid wag agwantas ka lisod. Si Ruth dili magid siya mubuwag ni Ruth ni Naomi nga hingugangan, iya king nagloyal gid siya. So maay sila relasyon duha. Kini bitaw maayo kinaiya bisag magkalisod na bitaw, dili gid guba ang relasyon basta maaylag kinaiya. Kung mapausanon magsilabtan na bisag kapobrehon, dili makabulag sa relasyon. Pero bisag daotantag, bisan pagdato ta kung daotantag mga kinaiya, bulag kita kini mo sinabot. Hello, so wala nga wala itong i-post gapon, katong i-post ako about good character. Paingon ko ito sa barangay Kamujuti. Wala nagsakay ko. Katubag ako nasakyan. Akong pagig ko nagubag ni gamay dito sa atop atong motor nga na ay atop-atop pati sakit. Tataman dyan ko dito na nagunit-unit kay sakit dyan siya. Kaya nasungko na ko baga mubo man. Sumunod ito gimo nilo na good character. Ang good character kay mo niya si Ruth, maay siya kinaiya. Ang good character, mura siya o perfume nga mapahumot. Amen. Hello. So, dilipad pasabot na good character, di na lang po tang masuko kung ay kasukan. Kasi Lord, may mag siya character, pero ganun sa itong Sunday school, suko siya eh. Suko, gid siya, di ba? Suko siya ganina. Na itong permitting, siya ito, pakanoon ta mo, pait. Hiluan ta mo. Suko, nagiging si Lord. So, yung mga panahon na na ay mga kuan nga, murag, grabe, si Lord pasuko, no? So, nga na. So, ingon si Naomi nga, sige, kanang padayon sa imong plano, imong gusto. Let's proceed to the next one. So, Ruth went out to gather grain behind harvesters. Siyempre, dili gid siya pwede si Ruth maguna-una sa mga harvest line. Dili siya pwede maguna-una sa harvesters. Magsunod ra gid siya. Niya, matod pa, ato niya sa uma. Niya, nagsugod na siya panghagdaw. As it happened, she found herself working in a field that belongs to Boaz. Hangtod na kaplagan niya, ngayon niya, katunga uma kang Boaz. Boaz means strength. So, relative ra dito sa iyang ugangan na si Elimelech. Elimelech means God is king. While she was there, samtang naa si Ruth dito, Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. Tanawa po ni si Boaz nga, dato na siya, di ba? Dato influential. Pero yung character buutan po. Kauban kaya nga, abang dato, kay stricto naman kisanan, patahod siya. Pag-abot niya sa field, iya pang gipang, greet, gipang, saan na gipang, abi-abi niya ang mga harvesters niya nga, the Lord be with you. Ginag-declare pa siya sa mga harvesters, the Lord be with you. Ingon siya, and the Lord bless you. Ingon po ang mga harvesters, the Lord bless you. So, yung mga harvesters, mga ayupod. Ingon si Boaz, ang Ginoo mag-uban kaninyo. Ingon po ang mga harvesters, the Lord bless you. Imagine, dato na si Juan, pero nag-reply, nagtubag ang mga harvesters ni Boaz nga ang Ginoo panalangin ninyo. Dapat mo kung kita no? Moingon unta, bali unta. Dapat maingon si Boaz nga, the Lord bless you. Kay blessed naman si Boaz. Niya ang mga harvesters, maingon dato nga, the Lord be with you. Pero balik na, di ba? Yan man. Na mensahe. Na mga harvesters, ang mga ngani,
Mga ngani sa umang nga literal, mga ngani o mga spiritual, mga ngani. Giubanan si Ginoo. Gaubanan si Ginoo. Hello. Praise God. Let's proceed to the next one. So when Boaz arrived in his field, he only greeted his harvesters. Tanawa na ha. Diba? Pag-abot ni Boaz sa iyang uma, ang iyang rabi kinggi, abi-abi, ang iyang mga harvesters. Huminyo nga inabawaan mo ito yung harvesters. They were his harvest na kulang anak. He did not know yet Ruth, for to him she is a stranger. Kulang anak na karoon kabantay. Wala giapil og abi-abi si Ruth. Kay dili man harvester si Ruth, nya stranger si Ruth sa iya ka. Kay katong harvesters niya, murag anak na to siyang mo to mag-harvestay. I was once a harvester before sa farm. Okay, farmer man me. Nya kung harvest sa pikas nga field, think ko ano harvest ko gusto kabalo ka experience ana. So gig-greet. Baay gid siya kinaiya si Boaz. So ang gig-greet ni harvester sa walay labot si Ruth. Tanaw na to og kinsay blessed kaayo ani karon ang harvesters ba ni Boaz ug ang iya bang gleaner, ang iya bang manghagdaway. Okay, tanaw na to kinsay blessed kay siya duha. Then Boaz asked his foreman. Nangutana din si Boaz, kinaba nakita niya nga, bago man sa kong naong, bago man sa pananaw, who is that young woman? Okay, sakit sa nang batanon ng babae. Sa ato pa, bata pa siya nabalo. Wala gin siya nakita sa nang baluha, wala gin nakita nga na, abin niya, dili pa to balo, sakit sa nang batanon ng babae. Ha? Who does she belong to? Asa man na siya gikan? Kitsa may tagadiin man na. And the poor man replied, she is the young woman from Moab. Isa mo nang batang nga babae ka sa Moab, Moabite seed, who came back with Naomi. Nibanig siya diri with Naomi ngayang ugangan. Naomi means mighty life. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. Now, sa una, sa Bible, dili ka pwede ka pang-harvest, pag-hagdaw kung dili ka mananghid. Sa amo dito sa Bukidnon, kaya dili naman mananghid sa nag-iya. Basta kung mag-harvest, pwede naman. Basta kung mag-harvest, pwede na. Pero dili pa mag-harvest, dili pa pwede. So, inga na. So, nanghid sa isa nga, ayaw ng foreman, nananghid na sa ako kanina nga, pwede ba siya mag-harvest? So, gitugutan sa foreman. Okay. So, remember, nga ang foreman ni diretso nag-okay. Ang harvest, ang owner, wala pa kabalo. Kaya kita ka, siya katungod sa pagmanid sa field. So, ingat ang foreman, she has been hard at work ever since nga, patikin niya ng trabaho, sukad niya nagsugod siya, except for a few minutes rest in the shelter siya. Sukad gid siya nagsugod. Grabe gid siyang trabaho ni. Hulay lagi siya pilo ka minuto. Ingana ka kugihan si Ruth. Kini maayong batasan, kugihan, dapat na ito may iskutan, isa gina nga asset nga kita panalanginan. Hello? Pero wala gigisgutin nga kini si Ruth diri gwapa. Hello? Wala gisgutin nga gwapa siya. Buotan siya, kugihan. Dili pa gina mo ang iyang characteristic. Next slide. Boaz went over and said to Ruth. So pag umano pagkabalo ni Boaz, giduulan na ni Boaz si Ruth. Isa, listen my daughter, isa paminaw anak. Stay right here with us when you gather grain. Oh, tsada na ang dagan. Ingon si Boaz, amati anak, dirira ka. Pero dirira ka mang, sana manghagdaw. Don't go to any other fields. Ay nang paghagdaw sa lain nga uma. Stay right behind the young women working in my fields. Dili na jud ka, uban, magsunod ka sa mga young women. So, atong panahon na, naanay mga young women nga mga harvesters. So, what does it mean? Nga, pwede na mag-harvest, pwede na mag-work ang mga babae. Katong gusto. Hello, pero ang ilang itagawa na priority ang mga lalaki dyan. Pero because of Boaz na lahigid siya, open ang yung field for everybody to work for him. So, sa nga, dili na jud ka kaayo ka to sa lain nga nakuan. Next slide. So,
The gleaner's favor, first, connected to God's ordained connection according to God's plan and purpose for the future to come. Isa na kapabor sa iyang pagkamanghagdaway nga si Ruth. Connected to God's ordained connection. Si Lord ato nagplano. Kay giordinar na to, giordinahan na to nilagay nga ito may tabo. Kaya naiplano si Lord na siya katuyuan for the future to come. The gleaner Ruth is a good learner and has perseverance and loyalty. Si Ruth nga manghagdaway, pobre nga manghagdaway, good learner siya nga, naka-learn siya lesson nga, dili pwede nga, magulat ng tao. Pagkaon, dili ta mangitag kaunon. Hello, we have to learn lessons from our situations. And as perseverance, nakalakutan gid sila. Nga, nagbalo, balo pa, wala pa'y, pobre jud sila. Tuwi jud kayo. So, nga na ang nahitabo. Connected to God's ordained connection according to God's plan and purpose for the future to come. Now, first nga, kini ko na-connect na. Nag-istorya na ni buwas siya. The connection started na. Nagsugod ng connection. Okay. Now, let's proceed to the next one. So, see, which part of the field they are harvesting? Ingon si buwas. Sige, kanang sunod lang nila sa mga babaeng mga trabantin ako kung asa sila mang-harvest. And then follow them. I have warned the young men not to treat you roughly. And when you are thirsty, help yourself to the water they have drawn from the well. Ruth fell at his feet and thanked him warmly. What have I done to deserve such kindness? She asked. I am only a foreigner. So nag-interaction na sila, nag-istoryahay na sila. Let's proceed to the next one. So the second favor of the gleaner na si Ruth, stay in Boaz's field to glean with his young women. Dito ragit siya, maghandaw. And then ikaduha, follow the harvesters as they harvest. Ingon si Boaz nga, sundan lang ang mga harvester as sila paingon. So siya na mismo, ang naghatag og way. Kay katong kindness ni Boaz is ang magulahan atong ayo. Dili na niyang harvesters, but his gleaner na si Ruth. Pero nga naging siya ka-kind. So, let's proceed to sa verse 9, slide 9. Then, kind treatment from Boaz workers in his field. Nga ako nang giingnan, ako mga lalaking mga trabanting, dili ka unsaon nila. Dili kanila masakitan. And then, sa to, kung giuhaw ka, just drink water from the well where the harvesters drink. Isa kung uhawan ka, pagkuha na busog, mura siya welcome nga heartily jud. Gipapil na dili na din siya stranger. First time niya, pero because of his kindness and because of the God's plan and purpose towards both of them is ingato na hitabo. Nga, abi na to, ingato lang kakuan pero nindot kaysa na ang plano sa Ginoo silang kinabuhi. So, special favor. Special favor. Upat na ka favor. Kung painom siya, niya, atod pa, dili siya, naasik safety, atod pa, protection, atod pa. Let's proceed to the next slide. So, sa Ruth fell at his feet and thanked him warmly. What have I done to deserve such kindness? So si Ruth is respectful, thankful, and humble. Another na po niyang character. Kung magpinahuron ta, mapasalamaton ta, mababsanon ta, isa na po ng other assets na to nga kita panalanginan sa Ginoo. Papatay respeto, di pa ta mapasalamaton, di pa ta mapausanon na di kita panalanginan ay ano. Pero ingana ta ka, maayog kinaiya, dali ra gid ta dawat og panalangin. Isa na ang mga good assets na to. Respectful, thankful, and humble. Muna siya. Pag humag istorya ni Boaz, si Ruth, natouch siya. Ni-bow down siya. Kang Boaz, it means respect. And then siya nga, nagpasalamat din siya. Grabe nga magpasalamat. Siya, unsa man ang taon ako nabuhat, nga nung ingana man mo pagtratar na ako, nga maayo majugay ka na ako. Wala siya nag-flirt, kaya aron nga makabanag dato. Gusto mo na mga dalaga ha. Ayaw mo pagpa-flirt, aron makabanalan mo gwapong dato.
Kinanglan nga, kuhan gid maayo atong kasi una-una. So I am only a foreigner. Dumuluong lang ko, pero gingana ko ni mong tatar. Okay, next slide. Yes, I know, Boaz replied. Ingon si Boaz, oo, kabalo man ko. But I also know about everything you have done for your mother-in-law since the death of your husband. So kini si Boaz, nang-interview po siya, nakibaritis po siya, para makabalo siya kung sa'y klaseng babae, asa na ikaroon sa man iyang whereabouts, ana. So maay nang maritis po ta para makabalo ta sa informasyon. Hello, informasyon atong gusto, aron nga naapot tay kanang kasiguruan doon sa na siya na klase nga tao. So, ingana no? Sa nga nakabalo ko sa tanan nimong kuan ang story sa imong kinabuhi nga imong ugangan nga babae matud pa o ang imong bana nga namatay kabalo ko sa tanan tanan. So, I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers. Nga kabalo ko nga gibiyaan nimo imong pamilya. So, muna na yung mga panahon nga gisalsay din ang mga pag-antos ni Ruth. Na yung mga panahon nga gitugutan ni Lord ang mga pag-antos nga gitugutan ni Lord nga mag-antos ta. Dili ka aron sakiton ta, kundi aron nga makasinati ta ingana nga level pa ingon na pud sa kadagaya. Kung survive ta, makalakas ta, maka-overcome ta sa atong sitwasyon na kalistanan dili ni lalim. Namatian pa niya nas ka pubriho, nas ka wadon, lili lalim oy. Oh niya tanan ilang bana namatay. Tanan bana namatay. Yung ugangan ng laki namatay, yung bana namatay, yung sister, bana sa yung sister namatay, pulos patay sa atong, ngayon siya kong, kaysa kay sunod mamatay, anino? No, maingon siya kag, sunod-sunod magkamatay, basikin sa atong tulong nga babae, kaysa na po kay sunod mamatay. Oh, so, let's proceed to the next slide. May the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully for what you have done. Ingon si Ruth. Nag-declare si Ruth para kabuwas tungod sa kindness. Primero pa lang kita, siya ang Diyos sa Israel. Matod pa ilalim sa iyong mga pako. Nga, ikaw, gayod ang iyang gituin. Nga maghatag ka mo ganti fully. Reward you fully for what you have done. I hope I continue to please you, sir, sa mga nanginaot ko, sir, nga makapalipay ko nimo padayon. She replied, you have comforted me by speaking so kindly to me, even though I am not one of your workers. Nga, naka-comfort jud ka, nakapagaan jud ka sa kong gibati. Sa diyang nagkikistorya ka mga pag-istorya na ako, bisan tuod, dili ko nimo trabahante. Di ba siya trabahante? Ang harvester sa kanyang trabahante. So, nga na siya ka, kind ka woman, maigid siya na babae. So, wala na record nga gwapa siya, wala na record nga edukada siya, na-record na yung kinaiya. Mabuutan siya. Hello? So, beauty, wala siya record, pero yung kindness ng yung character is really good. Okay, let's proceed. So, number 6 nga, favor sa gleaner. Dine with Boaz, the field owner, and with the harvesters. Ako nang isa-isaitan na ang next verse ani. Ikapito, given roasted grain by Boaz. Si Boaz mismo naghatag niya roasted grain. O sa ato pa, fried rice. Gitulog ni Boaz. Wala nito si Boaz ay yung harvesters. Si Ruth lang. Wala pasabot nga naipog siya ni Ruth. Ingana lang yung kindness. Kay gaan iyang buot kang Ruth. Gaan gid atong buot aning mga tao bitaw nga mapausanon, respeto, di ba? Mapasalamaton. And then, she ate all she wanted and had some left over. So, nakaon, abundan siya pagkaon si Ruth atong panahon na. Manghagdaw ramon ta siya. Manghagdaw dito sa field. Pero, labo pa sa panghagdaw ang iyang nadawat. Ano man, uhuman ta makapasar sa grabe nga pag-antos, grabe nga testing, grabe yun nga testing nga halos hudtan. Dito makita ni Lord nga wala ta nahutdan po o paglaong o pagsalig na to kaniya.
Ganatan-aw ni Lord nga ditupod magsugod ang pagsugod sa pagpanalangin. Hello? Wala atong sabton, na kung unsa man atong kasakitan, pag antos nga atong na-encounter, ayaw gid og wala og paglaom. Laomi ang Ginoo, padayon nga magtinarungta sa atong panginabuhi, tarungta sa atong kinabuhi panginabuhi, kaya ang naghata na itong kinabuhi panginabuhi, tagaan taniya kay bulungan nga pabor. Hello? So, walo na ni siya kapabor. Let's see the verse on that. At mealtime, buwas called to her. Pangtaniud to na. Gitawag siya, wala man ta siya labot. Gitawag ni si buwas kid mismo nagtawag niya. Come over here and help yourself to some food. Isa, halay diri, kaya makakaon ka. Walay intention nga lastful. It's just kindness. And you can dip your bread in the sour wine. Grabe man nga special na treatment. Hello, part na gina sa blessing nga na imo pagkaon nato nga libre. Amen. Ang ito maghagdaw ra hagdaw. Trabaho. Karon lagi sila labot sa budget pero gibudgetan din siya. Hello, siya pwede nimo itusno ng imong tinapay sa aslog sa ato pa sa usawan. Dili to sinamak. Sa patuopan na to nga sa usawan nga para sana hala. So she sat with these harvesters. Magdarawa. Dito sa bukid nun kay ang mga harvesters di man libre kao. Balo man. Di ba? Chris, bukid nun? Wala may tagiya sa mga libre ka mukha o di pa ni Udto. Ikaw magdalag stock. Ikaw man. Pero sa ilang lahi. Hello, ang ilang harvesters, libre pa kao. So to, nilingkod si Ruth uban sa mga harvesters ni Boaz. And Boaz gave her some roasted grain to eat. Oh, special. Kitawag siya special. Gitagaan siya special nga pagkaan siya. Si Boaz kinahatag niya roasted grains. Ato pa, fried rice. Ato pa. She ate all she wanted and still had some left over. Pasagdaan lang gid siya on sa iyang kaunon. Sa kaunon ay usay mong kaunon. Hangtod kay di magini mahurot na gid siya nabili. Oh, kay di po to siguro wala uspod. So, slim siguro tong lawas, kamera siguro tong kaon. Hallelujah. Ang tanang din niya gusto kaon, pwede na kaonon, ingana siya ka favored. So she ate all she wanted. Napay nang bilin. Pero ang bilin kita kabalo mo, hindi siya selfish. Let's proceed to the next slide. So number 9, yun na nakukan. And then another favor, kanay nga favor, gather grain right among the sheaves without stopping her. Pwede niyang waon ang mga grain or abot sa mga sheaves na katong binugkos na gigikuan sa mga harvester. Ang harvesters may mabugkos ato sa ilang harvest. Pag-harvest. Kunya, ingon si Boaz nga, kanang, gina niya ang sakop ni Boaz. Gina ni Boaz ay masakop nga, kining, pag sagdai siya nga makuha siya sa mga gibugkos na. Pull out some heads of barley siya. Pagkuha po og mga ulos sa mga barley from the bundles. So katong gi-harvest na nila, pwede na ay freedom na ay katong gitagaag katungod ni Boaz si Ruth nga makakuha po og barley. And drop them on purpose for her. Ingon, gisugod ni Boaz ni mga sakop. Panguwag mga heads of barley. Bundles yun. Drop them on purpose for her. Ibilin dayon og intention para niya. Let her pick them up. Grabe, no? So na mga panahon nga, aliwala sa itong kalisdanan nga lisod yung kay abi na ito, mamagpay na ta, forever na ta nga maglisod. Kung ikaw mapausa nga di ka reklamador, maay kag kinaiya, maayog kag relasyon sa isig katao, dili ka palaaway, dili ka, sana, respeto kipon ka, na kay loyalty, maay sa itong kinaiya. Mabot nga panahon nga ang panalangin, grabe yun, dili na ito ma-explain, dili na ito ma-describe. So, ato maay kinaiya, o sagid siya ka, asset nga diin, ato siyang dapat ampingan. Amen. Kaya gitudluan kita ni Lord maay kinaiya, kaya maay kinaiya maka-attract o blessing. Hello?
Ay uban puhunan ng beauty daghan ka ay magminyo jud dato ni gwapa gud ko. Sexy jud ko. Hello, dili nga na. Wordly na. Gwapa man tag dili, may man tag lawas. Maayong kinaiya usa ka dako nga asset. Amen. Hello. May nang maminyo ta sa saktong pagkaminyo dili kay wala dili maayo. Amen. Praise God. So let's proceed to the verse on that. So Ruth chapter 2 verse 15 to 16. When Ruth went back to work, yun nangaon man to sila, di ba? Bago magpangaon, human sa lunch time, ibalik na si Ruth o trabaho sa ato pa. Si Ruth ugihan siya. Humag pangaon sa ato pa, init pa kay sanan. Di trabaho, pinakanang uma, ang sama na. Init or bugnaw? Init man na, ingani, init ito ka, bantang ka dito. So wala siya nag-care sa iyang skin. Sabi ko niya, maito, mapangit na niya ko. Dapat dili ta conscious atong beauty. Conscious ta sa pagpanginabuhi. Amen. Sabi ko magpaulat, mapainit na eh. Madawat akong naumpunan, dapat ako ni. Kasi magkapaminyo ko lang siya payuki. Di ba? Ay, siya doon nga na. Kinangnan nga si Lord, at isa rin na tutanan. Ayaw pag-expect ka, ma-disappoint ka. Hugno ka. Kinalan, Lord, kung sa'yo pangayo agad ka ni Lord. Hulata siya. Hulata si Lord. Hulata si Lord. Kaya hulat po siya sa atong kaugalingon kung nagpatuo ba ta. So when Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men. Nagsugo na si Boaz ay mga batanon nga laki. So unsay mga harvesters ni Boaz? Mga tigulang or batanon? Tigulang batanon. So tigulang batanon. Batanon nga laki, batanon nga babae. O mga batanon. O trabaho dili. O trabaho ka trabaho sa cellphone. Hello. Trabaho po sa balay. Kaya training mag-start sa balay. Di ka mailang kita trabaho sa bang balay. Sa balay di kita trabaho. Dili siya nasakto. So let her gather, ingon si Boaz. Ingon si mga batanon nga laki nga mga trabante. Let her gather grain right among the sheaves without stopping her. Tugutin na siya nga mamuha sa mga binugkos nga inyong harvest. Ayos siya o badlunga. Isugo na niya. Hindi nga na to sila nga, pwede ka kakuha sa among mga harvest. Pwede ka. Isugo. Wala man ni direct si Kuan, ni Boaz. Sugo niya mga sakot niya. And pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Grabe, no? Expect gamay na padalangin, pisik-pisik lang. Nahon na sa tumado, kakilo na siguro kung harvest, mahagdaw, Pero grabe. Kung makakonect na ta sa right connection, ordained by the Lord, dito nga na connection. Grabe na yun, disconnected na tas kapaitan. Adto na tas ka, dagaya. Dili pa sa haya. Amen. Hello. So, sa pagkuha mo, mga ulo sa mga barley, nga binugkos na, and drop them on purpose for her. Bilin jud para kaniya. Let her pick them up. Siya na'y makpudjud, and don't give her a hard time. Ayaw siya lisod-lisura. Grabe. Hello. Nagikas kalisdanan, di na ta maglisod-lisod. Amen. Sumuna nga kung natin kalisdanan agwanta ha, kay dili na forever kung ikaw makapasar sa testing ni Lord. Amen. Naglisod, nagka-iskila third year, and undang na lang. Opini na lang ko, maradyo kang nagapos ko, hikot sa mong libo. Abi ni mo kami niyo, nindot. Na anak kay anak. Na magkilak-kilak. Na pilar pa ka. Na impasi mong anak. Hello. Samot nagka-complicated. Kung anak tayo anak, kung responsible ka, kung di ka responsible, parang anak ka, ginawa ka di. Hello. Let's proceed to the next slide. So she gleaned in the field until evening tanawa na. Hangtod gabi, nagtrabaho ka siya. Hangtod gabi, nagsilpo na ra. Hello? Ang samantang, hangtod gabi, naghagdaw siya. Ay man karon, hangtod gabi, magsilpo na ra. Hello?
So sa ano to papanalangin na cellphone, imo pa tanan tradition, imo pa tanan kasaba kay bisag suguos balay di magkasugo. Hello. Diba? Ninitag panalanginan, gusto mo panalangin na dako, so panalangin na dako nga. Di man ta deserve ni panalangin na dako, dakong kasaba noon, murag sure. Amen. Hello. So, she gleaned in the field until evening. Then she beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Kanang ephah of barley, that it is equivalent to 22 liters. O liters siyang equivalent. 22 liters ang iyong barley. Hello. So, pagkagabi, ato. Ni untang sa hagdaw, pero iyan ang ato iyang mga hinagdaw, iyan ang ipang bit, iyan ang ipang pusa, ipang dugmok, ipang lubok. O kaya lang lubok. Kasi lubok, nas buhol ay nabawan. Gilubok ba, anak? Kailan maglubok? Sa una, wa pa mo galingan, lubok ko na mong bugas. Sana? O anak, lubokon. Hello? So, gilubok niya pagkagabi. Nga na, importante dyan ka kugihanta. Ang mga kugigihan, may ingog amin. Amen. Oh, sana all. Hallelujah. Kugihan. Kugihan, mag-cellphone. Hallelujah. Oh. Hallelujah. So, kapag gabi, gilubok pa niya. Ubuman niya glubok. An ephah of barley, that is 22 liters, equivalent sa iyang measurement. And she took it up and went into the city. Pag human naglubog, so iyan kinihuman ng trabaho ba? Kanang complete nga trabaho ka incomplete INC. O, kanang estudyante ko na kay INC, isa ka subject, di ka ka-graduate ba? Bisan pagsagsaan ka na, bisan pagbayaran naman tuition na nadaan, INC ka. So nga na, kung dili mo sukot, ang school nga na kay INC incomplete. Dili po mo sigot si Lord na atay INC. Kumplituhan dyan ang gusto ni Lord. So, pag umani ato trabaho, ni uli na siya. Her mother-in-law saw what she had gleaned. Kita yung ugangan kung sa iyang hagdaw. She also brought out and gave her what food she had left over after being satisfied. Yun yun ako na yung ugangan. Gibinlan yung pagkaon kay para ihatag sing ugangan. Makatilaw yung ugangan, lamig ang pagkaon kaya nang natilawan. Tintang pinuburi laging tao. Kadungtong ko sa batang pasaway or sa to, sagi ka rin among ikaon, kuya. Kana na yung karyang, karlang di ay, kanang karlang, look di nga. Dayon anak, so kaluwi po ni mo dong, uy, nabuti ka isa karon si Manaha. Nagulat-ulat ang bata dito sa kitabunan nga sa akin. Ingon din nalabyan ni batang pasaway ba to or batang usa ba to isa. Ano nagulat-ulat magkadya doon ngayon siya nga. Mangayo kog saging isa kasibi sa tag-iya kuya kay ilungago na mo kay wala mi ilungago. Duha na kuno siya ka oras nagulat-ulat sa tag-iya sa saging wa gini ako. So mo to ni ang niabot ang wala na gipaabot. Sige tagaan siya. 2,000 man sinulot to. Isa ra kasibi ang pangayon duha ka oras. Wapag iniambot, kaya nailaing pamaagi ni Lord nga blessing. Ingon nito si batang pasaway. Kung nagkuha na lang kag isa kasipi dong, isa nga, na makasabaan o niya ako, dili man to pwede makuha, kay dili man ako. Buutan gid ko bata. Pero kawatan to, ako hindi lang isa kasipi. Linggit na kayo, mag-scatter na. Hello? So na, sa to social experiment. Kinsay mga buutan, kasagara sa social experiment, ang mga buutan kinaiya, dili mga abusado. Nataga pa na langin nga libo-libo. Hello? So, gibilin na ito niya itong pagkaon, kaya ipatilaw sing ugangan. Kaya makakaon og lamig. Kaya dili man siya selfish. Thoughtful man siya. Ang thoughtful bito nga anak, magwana ko na, gid og hatag sa ginikanan, pero di thoughtful, pasigram na pangayo, ma, pa. Dako lagi kay mapa sa pagpangayo. Hello, ma, pa. Dako na nga mapa. Nataas ng lista. Ug sugo, go. Ha? Hello? Hello? Next slide. Where did you gather all this grain today? Hibulong yung ugangan. Siya asa man tao ka nakakuha ani? Ingon si Naomi.
Where did you work? Asa man ka ni trabaho? May the Lord bless the one who helped you. So, panalanginan sa Ginoo. Nga panalanginan sa Ginoo nagtabang niya. So Ruth told her mother-in-law about the man in whose field she had worked. Gisundong tayo ni Ruth nga, dito ko nagtrabaho. The man I worked with is the name Boaz. Siya, akong itrabahoan si Boaz. Next verse. Next slide. May the Lord bless him. Siya ang Diyos magapanangin na Naomi. Sumuna, buutan dyan kayo. Plus lang nga, blessing. Now, Naomi told her daughter-in-law, he is showing his kindness to us as well as to your dead husband. Ingon si Naomi. Agoy, katong tawhana. Nagpakita gid siya kaayo kanato patipod sa imong patay na nga bana. Ubatod pa, that man is one of our closest relatives. Kana nga tao, duol, suot kay namo nga parente na. And one of our family redeemers. Kay kung maglisod ka, ibaligya ni mo yuta, ibaligya ni mo sa imong suod nga parente, doon nga parente, dili ibaligya sa lain. Oh, siya, mo na atong duol nga redeemers, mo redeem sa ato ang kahimtang. Then Ruth said, what's more, Boaz even told me to come back and stay with his harvesters until the entire harvest is complete. Ingon pagid si Ruth nga, ingon pagid siya mga, mubalik ko na ko dito, mintas na apay harvest mo. Uban ko si mga workers. So, maadya kailang relasyon no, ano ito na maitong relasyon, bisa pobre bitaw, no? Nindo. Bisa ginamos atong sudan, di tagakatukan. Amen. Bisa, pobre tag maayat atong relasyon, bisa ginamos atong tukan, di tagakatukan. Amen. Pero, hain ba niya? Bahala. Bisan pagbarilis, ang sudan lagi, sige glalis, basta sinigahay mo. Let's proceed to the next slide. Good, ingon si Naomi explain. Do as he said, my daughter. Sana, sige anak, buhata lang ang isugo sa imong ni Boaz. Stay with these young women right through the whole harvest. Dito lang yung kauban sa iyong mga patanong babae nga nagtrabaho. Hangtod mahuman ang harvest. You might be harassed in other fields, but you'll be safe with him. Kaya basi kung saot ka sa uban nga mga apan, dito ha, safety jud ka. So, concerned po si Naomi sa kondisyon, sa safety sa iyang kuan. So, inga na, ang tao nga maayo kasing-kasing concern sa tanang aspeto. The safety, the protection, ang tanan-tanan, the provision or pagkaon tanan. Let's proceed to the next slide. So Ruth worked alongside the women in Boaz fields and gathered grain with them until the end of the barley harvest. So trabaho siya, Ruth. Wala, gikan ato, non-stop na trabaho ni Ruth. Everyday naging siya trabaho. Kaya nga na ang mga trabahante, mga buutan, kada adlaw is dili ka po yung trabaho. You enjoy working. Tapulanta, trabaho na sa. Ay, kapuya ibangon. Ay, kapuya itrabaho. Hello? So, to enjoy lang na to because that's life here on earth. So, to dili tama ka, kaon ko di tama pasingmak. Ginan na nila si, sana si Adan. Ikan karon Adan. Di nakalibre. Mukha o nagkasa, pinatuluan ni mong singot. So, wag pa ito nakasalas agad sa iba, libre tanan. Pagkadaot sa relasyon, wala na libre. Hello? Wala na libre na kaon. Libre dito sa yuta sa kuan, pero ang pagkaon di na libre. Hello? So, ang Ginoo galit ng libre? Inchik pa ba? Hello? Hallelujah. So then she continued working with them through the wet harvest in early summer, and all the while she lived with her mother-in-law. Hangtod gid na mag-harvest, napadayon siya panghagdaw, nagtrabaho dito, and then matod pa, napadayon siya puyo, ipon sa iyong ugangan nga, pwede naman siya mauli. Hello, so na yung mga panahon nga, nga naman na siya nga, dito na sa iyong ugangan, nga naman siya ginikanan, naadi sa Bible, nga, pwede nga na, hello, kaya na ay gusto nila ipalabas ani nga story. Let's proceed to the next one. So work with Boaz workers in the field until the harvest of wheat and barley ended. Hangtod kinahuman gyud ang tanan harveston. Na siya freedom. So that day of connection is a day nga magsugod ang kinatibukang plano sa kinamahitabo. Let's proceed. Picking the wife of Boaz na dayon siya. Diyan na wala na ko. Nahimo siya ng asawa ni Boaz. Kaya ngayon to si Naomi.
sige katong, katong patapos na. Ingon si Naomi nga. Kaya ang tag-iya di ay si Boaz, dito na siya magkuhan sa giukan. Kung harvest, dito na sa giukan ang tag-iya si Boaz. Pagkikaon nito niya, nahubog ba si Boaz? Pagkahubog ni Boaz, nakatulog siya. Ingon man sa advice si Naomi. Ingon si Naomi, Ruth, kung asa maghigda si Boaz, jump na lang ko kay wala na ko taas na magod. Kung asa maghigda si Boaz, dito ka mo abay sa iyang tiilan. Oh, praise nga. Pag-ilis niya, itong wapo ni mga sanina, pagpahumot, o niya, kanyang gabi kay ting giok man, kung asa matulog si Boaz, dito ka abay. Wala niyang tuluin nga, na ay mga lastful acts, wala. Ilisa sanina, dito ka abay. Oh, sugod, obedient po kayo ni si Ruth. Isa, sige ma, paano na ko na imong wala pa siya nga, proglain man ang imong suggestion ma, oy, lain man ang suggestion, wala po siya ni kontra. Isa nga, sige, tumano na ko imong sugo, kay na may katuyuan si Lord. Sumoto nga, na himo, pagmata ni Boaz pagkatungang gabi, uratan man siya na siya abay babae. Niya mo ba ito sa una kung mag-abay babae, na aling lain ng istorya, pero wala nakita ko. Agoy. Wala po na bala ka si Boaz, ingon siya nga, sige ugma, balik. Kahit mangita tagi mo redeemer. Wala magitong ko ani balibad bad kayo sa tumo. Di mo na ay mo redeem sa inyo, na ay mo lukat sa inyong pamilya. Iyang gitawag. Insa nga, mulukat na. Dobi ka ingon man si Boaz nga, ang kalambigitan sa maong kasabutan, kung ilukat mo lang yuta, apil ni mo asawahon si Ruth. Dahil sa dili mo ko mga asawa ni Ruth, katong yuta rako sa dili, wala na human, wala na nagpustro ang kining kasabutan. So wala na ilain nga mo redeem si Boaz. Motong si Boaz o si Ruth nagminyo. Let's proceed to the na ako slide anak. So Ruth chapter 4 kay chapter 2 man tatong story, nag-jump ta sa chapter 3. O nag-skip ta sa chapter 3. So Boaz took Ruth into his home and he became his wife. When he slept with her, the Lord enabled her to become pregnant. Okay. Ngano wala man jud anak si Ruth sa iyang bana. Close ni Lord ang womb. Kaya na ay gusto ni Lord ipaprove sa ato. So to, when he slept with her, sa nagdulog na sila, ang Lord nag-enable Ruth to become pregnant. Ubri na yung womb. Nabrus siya and gave birth to a son. Laki lang anak. Then the women of the town said to Naomi, praise the Lord who has now provided a redeemer for your family. May this child be famous in Israel. Gidayeg ang mga babae dito. Gidayeg nila ang si Naomi. Nga dalay ko ng Ginoo kay naghatag na siya o mulukatay sa inyong pamilya. O nga kini nga bata kana nga bata mahimong ilado sa Israel. Let's proceed to the next one. May He restore your youth and care for you in your old age, nga mabalik ang imong pagkabatan-on ug atiman nimo sa imong pagkatigulang. For He is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7 sons. Kanang anak ka niya, mas labaw pa sa 7 ka anak. Naomi took the baby, gikugos ni Naomi ang baby, and kada din og iyang gikugos to her breast, iyang giana sa iyang dilughan, and she cared for him as if he were her own. Dili man unta to niya, kadto kadi man to anak niya, parente ra man to niya. Iyang giikon nga ingana siya ka laughing. Nabisag dili na kaliwat pero mapenggaon siya, wala siya na kuan uban nga. Iyang gimbrang isip niya king anak. Let's proceed to the next one. Now the neighbor women said, now at last Naomi, my delight means, has a son again. O karon na ana jud ka anak Naomi, and they named him Obed. Obed means servant. Ang ngalan nilang Ruth o mibuwas si Obed, servant sa lugoon. And he became the father of Jesse. Si Obed ang papa ni Jesse. Jesse means Yahweh exists. And the grandfather of David. David means well-beloved. Nga naay purity gyud sa relationship sa apuhan ni David. Nagikan siya sa putli nga kaliwat, dili igaton nga kaliwat. Amen. Hello. Naay purity silang relationship. Para sa uban naay nahitabo.
pero wala giday nahitabo. Amen. Ito, Moab seed. And then strength. And then, ito, God is king. Ang Diyos na ang nagtanaw ra jud. Umatod pa, makita na si Yahweh exist, na-exist gid sa Yahweh, wala sila pasagdi. And then, sa to, ang nahimong apuhan ni David, si Obed, na anak ni Boaz o ni Ruth. Ang ilang love story, nagi purity. Gleaner, manghagdaway, pero nahimong owner sa field. Kaya ang iyang paglahutay sa mga pagsulay, ang iyang kinaiyang nga maay matarong, nahimong purtahan sa panalangin sa mga pabor sa Ginoo. Na muna kung unsa man kapaitan ng atong mga nahagian. Kung dili lang kita magkahiubos, ma-discourage, ang atong kinaiya, maayo. Bulahan ta, unahan, na ay hayag na panalangin na giandam ni Lord. Hello, maayo ang binhi. So nga na, ang story nga, si David ato nakita, wala na kabaluon sa diay, ang behind sa iyang kaliwatan. Ang kaliwatan, ang iyang apuhan, nagikan sa kapobrehon, apan gipanalangin ang tungod kay, deserving siya panalanginan, kay maayo siya matarong. Cleaner's favor pwedeng daghana. Kung manghagdaway rata, bisan pag manghagdaway kala, sa to, wala gini karon. Kinsa may favored ato ba ni buhat? Ang harvesters niya or si gleaner niya nga si Ruth? Di ba? Ang gleaner na ultimo, mo'y nabulahan. Kaya dili na siya harvester, dili na siya gleaner. Owner na siya. Hello? So, dili ta mag-self-pity nga, luin ta, na ko piburihan, na ko di pa ko gwapa, di pa ko edukada, luin pa kong kahimtang, ay pag-self-pity. Look forward and ask God's guidance para maka-overcome ta sa mga sitwasyon nga diin. Naigid suffering, muragig dapakan tag suffering. Bisaya nga suffering. Hallelujah. Pero, after sa suffering, blessing. Hello, naanay sa to, engagement ring. Wedding ring after sa suffering. Ayun ang pag-iring-iring. Hello, shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Don't self-pity if you have sufferings. Grabe ang inyong giantos. Because God is just watching you. God is just observing you. If you will still be honest, be respectful, humble. Sa tanang itudo ni Lord sa ito ang kinabiabot ang i-apply. Let us thank the Lord for what He has given us. A message this morning that dili ta maguol kung pobre ta, apan buutan ta o matarong ta. Just be thankful like Ruth. Just be respectful. Just be diligent. Just persevere. Have patience. Because God is just watching us all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to your holy name, Lord. Glory be to your glorious name, your powerful name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I sing your praises, oh God. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your
biyaing ugangan, she found where she belonged. Because she started. She go out into the field. Aron nga, mahitabo ang leading sa Ginoo sing kinabuhi. Just follow the leading of the Lord. Ayaw pag self-pity, ayaw kagbuol, pag ayaw. Just find ways that you can able to accept the reality of your situation. That after you will pass, you are entitled to receive the blessings, the great favor from the Lord. Just be thankful, be humble, and be respectful. Be like Ruth. Her name, wala maayong akuan, pero he's a good wife, he's a good woman. Women, be like Ruth in character. Be like Ruth in diligence. Be like Ruth in everything. Oh, glory to God. And men, be like Boaz. Ang inyong strength, igamit. Ang inyong pagkamaayo, inyong gigamit. Dili nag-abuse. Dili lustful. Boaz has no lustful feelings towards Ruth. Ruth has no lustful feelings towards Boaz. They have the purity in their hearts, purity in their minds. And that made them blessed. O dito ni gawas ng kaliwat ni David na diin may mong hari because came from pure relationship with purity in themselves. Oh, glory to God. And David was called well-beloved by God because love started from his ancestors na si Boaz o Ruth. Salamat, Lord. I-partner nimo ang dato pobre nga maay kinaiya. I-partner nimo, hallelujah, ang mga tao nga diin nakapaabot sa imong kabubuton Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw mag-bless matong tanan. Dili na mo malimtan ang mga mensahe nga imong itulog ka namo ning adlaw sa panimbahon, O Lord. Continue to bless us all together in Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen. Ato ta sa hallelujah, praise be to God. Thank you so much, Lord.